Atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa metabolic syndrome. Actually hindi ito isang sakit lamang kung hindi cluster of interrelated metabolic abnormalities na nakaka-increase po ng risk ng cardiovascular disease, mga sakit po sa puso, type 2 diabetes, at iba pa hong health complication. At marami hong may metabolic syndrome, hindi lang ho nila alam. Kasi ang alam ho nila, basta sila ay may diabetes, sila ay may high blood, mataas ang cholesterol nila, mataba sila. But hindi ho nila alam na pag pinagsama-sama ho itong kriteryang ito, ay mauuwi ho sila, pasok ho sila sa criteria ng metabolic syndrome. We also call this Syndrome X, synonymous yan with metabolic syndrome. So, sa apat hong component, which is meron kang central obesity or abdominal fat, malaki ho yung bilbil mo, mataas ho ang cholesterol mo, may high blood ka, diabetes, at pro-thrombotic and pro-inflammatory state. Yan po, kahit tatlo lang po out of this, pwede ka na hong i-consider sa metabolic syndrome. Sa central obesity or abdominal fat, sukatin nyo ho ang inyong waist circumference, no? Sa kalalakihan ho, 40 inches or more. Sa kababaihan, 35 inches or more. At ang central obesity ho kasi, sabihin ng central obesity, malaki ho yung abdomen ninyo. Marker ho yan ng visceral fat, which is metabolically active and promote inflammation. So, yung fats na ho yan na nasa abdomen natin, metabolically active ho yan at nakaka-promote ho yan ng inflammation, no? At meron ho yung dyslipidemia or dyslipidemia. So, ibig sabihin ho, mataas ang triglyceride ninyo, greater than 150 milligrams per DL. At mababa ang good cholesterol or HDL, less than 40 sa men and less than 50 sa women. Sa high blood po, pagka tumaas ho kayo more than or equal 130/80, at may insulin resistance o hyperglycemia, basta ho greater than 100 milligrams per DL kayo, no? Ito hong pro-thrombotic or pro-inflammatory state, hindi ho ito kasama sa criteria. However, pagka mataas ho ang level ng C-reactive protein at mas nag-iedad ho ang tao, mas tumataas ho ang risk factor at mas common ho ito sa men. But yung mga postmenopausal women also, meron na rin hong mataas na risk due to hormonal changes. At ang risk factor ho nito, sino ho ba ang mas high risk na magkaroon ng metabolic syndrome na to, no? Yung non-modifiable, sabihin yung hindi natin kayang baguhin. Siyempre ho yung genes, no? While ang pwede naman ho nating i-modify is what? Yung sedentary lifestyle. So, kailangan mas maging active tayo. At yung may poor diet, puro ho refined carbohydrates ang kinakain, tinapay, mga cakes, pastries, no? Saturated fats, puro ho maasukal. And of course, obesity, no? Lalo na ho kung obesity na malaki ho ang visceral obesity ninyo, yung abdomen ninyo, yung mga bilbil ho, no? Hindi ho basta-basta ang pagkakaroon ng metabolic syndrome kasi ho marami siyang komplikasyon. Since meron ho, bago kayo makonsider na metabolic syndrome, meron ho kayong 3 out of 4 na criteria. So, halimbawa ho, yung isa, yung cardiovascular disease, so syempre ho, high risk kayo sa stroke, heart attack, atherosclerosis. Pag may diabetes naman ho kayo, syempre persistent yung insulin resistance. And syempre ho, you need to stop smoking. Limit or mas maganda ho kung stop drinking. At kailangan ho ang regular follow-up nyo sa sugar, sa BP, and sa lipid profile. So marami ho yung dapat i-address, hindi lamang ho isa. So lahat ho yun very risky, no? Kasi lahat ho yun can kill an individual.
Yung ma-stroke, ma-heart attack, no? Yung complication ng diabetes, maputulan ng paa, mabulag, ma-heart attack, at cholesterol, isa ho yan sa nagkukos ng bara sa ugat. So, napakarami hong pwedeng mangyari. At marami ho ang merong metabolic syndrome, hindi lang ho properly o hindi lang ho direktang nasabihan ng doktor na meron siyang metabolic syndrome. No? Kasi ho, nakafocus sa isa-isang sakit, nakafocus. Pag nasa kayo, endocrinologist kayo, nakafocus siya sa diabetes nyo. Pagka internal medicine o cardio, nakafocus naman sa high blood ninyo. At ayan, nakafocus sa cholesterol ninyo. So, paisa-isa ho, while pag inaccumulate nyo ho yung mga sakit nyo yan, 3 out of 4 ng criteria natin, actually, metabolic syndrome na kayo. So, marami hong tao ang hindi alam that they already belong to metabolic syndrome. So, mas natataranta yung tao pag alam niyang metabolic syndrome na siya kesa yung ang alam niya lang pa isa-isa. Alam niya lang high blood siya, diabetic siya, medyo mataas cholesterol niya, but hindi niya alam na pag pinagsama-sama ho yan, under metabolic syndrome na ho siya. And of course, pag mataba kayo, obesity, kasama ho yun, no? But actually, kahit hindi kayo mataba, kasi 3 out of 4 Kung hindi kayo mataba pero diabetic kayo, hypertensive kayo, mataas cholesterol nyo, metabolic syndrome pa rin ho ang bagsak ninyo, no? And yung sa abdominal fat ho kasi, yung malaki ang abdomen ninyo, marami kayong bilbil, hindi lang ho yan sa aesthetic, ibig sabihin pangit kayo dahil mataba, malaki ang tiyan, malaki ang bilbil. Kung hindi, mas ho kasi yan mas dangerous yung visceral fat ang tawag dyan kesa yung ibang klase ng fat under the skin. Yung pag hindi ho kasi sa abdomen ang ninyo, fats, under the skin lang ho yun, no? Pero pagka visceral fat ang sinabi, yung fats ho, nandoon sa loob ng mga internal organs ninyo, which is sinasabing ang metabolically active. Ibig sabihin, kasama ho siya sa function ng kada system natin. Sinabing visceral fat, kasama ho siya sa function ng kada system ng ating katawan. So, mahirap po magkaroon ng metabolic syndrome kasi ang criteria, 3 lang out of 4. Obese kayo, high blood, diabetic, mataas ang cholesterol, pasok na ho kayo sa criteria niyan. And kada isang sakit ho dyan, high blood, mahirap i-manage. No? Lalo na kung pangit ho ang lifestyle ninyo, sugar, mahirap din i-manage. At yung cholesterol ho, especially triglyceride and good cholesterol. Maraming kayong dapat ayusin. No? So, isa ho sa napakaganda nyong dapat gawin to address the root cause of each diseases is detoxification program. Yan hong mga criteria na yan is, ang root cause ho niyan is what? Fatty liver. Pag fatty liver ho kayo, ke alcoholic, ke non-alcoholic, pareho ho yang pwedeng mauwi sa metabolic syndrome. Kaya ho, palagi kong sinasabi sa inyo araw-araw, no? Basic ho, lahat ng tao kailangan ang detoxification and blood cleansing program. Kasi ho, yan ang pinanggagalingan ng halos lahat ng sakit. Bukod sa maintenance sa kada sakit, yun ho suppression or control lamang. Pag nakainom kayo ng pang high blood, pang sugar, pang baba ng cholesterol, it is not the end of everything. Kasi when you stop all those medication, high blood, diabetic, high cholesterol, at mataba pa rin ho kayo. Habang nagdi-detox ho kayo, nagba-blood cleansing kayo, nag-vector scan kayo, you need to drink your maintenance. Kasi ho, hindi ho yan magic. It also takes a while, no? It is also a process to reverse you from all those diseases. So, kapag puro lang kayo maintenance, hindi nyo ina-address yung root cause, which is the liver and the gallbladder, hindi ho kayo makakaalis dyan. Tumatanda ho kayo, lumalala yung diabetes nyo, high blood ninyo, high cholesterol nyo, at yung pagtaba ninyo. While you are drinking those maintenance, we are addressing your root cause, which is a dirty liver and gallbladder. Sabayan pa ho ng maruming colon. Dahil bago ho kayo magkaroon ng
diabetes, high blood, pagtaba, no, and also high cholesterol, mauuna ho muna kayong magkaroon ng fatty liver, whether it is alcoholic fatty liver sa manginginom o fatty liver sa hindi manginginom. So, pareho ho kayong iuuwi niyan sa metabolic syndrome. No? So, habang ina-address ang root cause sa paulit-ulit na pagpidetox at pagba-blood cleansing, lalo na ho, mas maganda kung every 3 months or mas madalas pa ho sa every 3 months, wala hong problema dun. Kung gusto nyo, mas mabilis ninyong ma-reverse ang process. Detox and blood cleansing, ideally or mas often ho sa every 3 months, plus nourishing the liver. So, lagi hong alternate. Detox muna kayo and blood cleansing bago ho kayo iinom ng sustansya sa atay. But kung gusto nyo hong mas mabilis, mas madalas po ang inyong blood cleansing and detox, mas madalas po sa every 3 months. No? But in between ho nun, iinom kayo ng sustansya sa atay para ho mag-cell repair yung atay. Kasi ho, ang kagandahang ginawa ng Diyos, ayun nga ho, ang atay or liver has the capacity to do cell repair. Huwag nyo lang hong paaabutin sa cirrhosis. Kasi ho, pag cirrhotic na, puno na ho ng peklat or fibrosis yung atay. At yung mga peklat ho yun, hindi na ho yun napapasukan ng blood. Wala hong nutrition and wala hong oxygen. So, mga dead cells po yun. No? So, ganyan ho ka-importante ang sinasabi ko sa inyo araw-araw na detox and blood cleansing. Kala nyo ho, nagpo-promote lang ako. Hindi po. Kaya ko ho yan paulit-ulit sinasabi sa inyo. Ganun ho yan ka-importante sa araw-araw ho nating pamumuhay. At mas ma-extend nyo ho ang life ninyo at yung quality of life ninyo by doing that. No? Gaano naman po ba yung mag-detox kayo? Ideally, every 3 months. And lalo na ho, blood cleansing. No? So, paglaanan nyo ho yan ng budget kasi mas tatanda ho kayo ng maayos at hindi kayo yung bedridden. No? And pakiabangan nyo ho ang ating coffee. Malapit na ho nating ilabas. Ito ho ay hindi acidic na kape and very nutritious hong kape. At bukod ho doon, napakasarap hong kape. So, ang tendency nyo nga ho dito, pag natikman ninyo, madalas kayong magkakape dahil masasarapan ho kayo. Hindi ho kayo madaling magutom after a cup of coffee. Medyo mabubusog ho kayo kasi masustansya yung kinain ninyo. Palagi ko sinasabi sa inyo na kapag ka masustansya ang kinain ninyo, hindi kayo kain ng kain. Because after tunawin at i-metabolize yung inyong kinain or ininom, marami hong nakuhang sustansya yung cells ninyo. Kaya yung cells niyo hindi pa huhihingi ng pagkain. Matagal bago siya humingi. While opposite that, pag walang sustansya ang kinain ninyo, ay sandali lang gutom na kayo uli. So pag naisip niyo yan, that will prove na ang kinakain ninyo puro basura. Walang sustansya. No? Nagkape kayo para magising kayo, but in reality, food ho yung ininom ninyo. Hindi lang kape. Mamili na ho kayo ng sabon natin at pag lumabas ho yung kape. Gawin nyo na ho yung pangregalo itong Christmas sa mga kaibigan, kamag-anak ninyo, and very affordable naman ho. Kaysa mag-iisip pa kayo ng kung ano-ano na wala kayo actually mapiling i-shoot sa budget ninyo dahil napakamamahal na ho ng kada bagay. So, kape at sabon, bumili na ho kayo kasi baka ho magkaubusan to sa Christmas or near Christmas, no? Kung kailan gusto nyong bumili ng marami, kami ho ang out of stock. Baka hindi ho mahabol yung production sa demand, no? So ngayon pa lamang ho, mag-ipon na ho kayo ng sabon ninyo at kape paglabas ho, mag-grab na kayo agad. Kasi ho, balutin nyo na ho bago pa magpasko para naka-ready na ho kayo anytime. Kasi for sure ho, dadagsayin ho ito. So, pagsamahin nyo, sabon at coffee, balutin nyo na ho yan, pang-regalo nyo ho, hindi sa inyong sarili. Ngayon, this time, give love, di ho ba? So, pang-regalo ho natin sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay, no? O pagkatapos pag nagustuhan yung kape at sabon, no? Lalo na ho sa coffee, pwede ho kayo magbenta, no? So, para ho added income ninyo. Basta ho, tatawag kayo sa amin dahil i-explain po namin. Bali, para ho kayong bibili ng
ilang boxes, tapos so, ibibigay namin sa inyo ng mas mura. So like buy kayo ng 10 boxes, mas makukuha niyo ho sa amin ng mura, then pwede ho kayong magbenta sa presyong benta rin ho namin. Basta wala hong tataas doon para uniform ho tayo. But may tinubo kayo dahilan sa mas nakuha nyo sa amin ng much cheaper. So yung much cheaper kung yun ang mailalagay ninyo sa inyong savings or kita nyo na po yun. No? So napakaganda ho. Masarap na yung coffee. Pwede pa ho kayong magkaroon ng added business. Hindi ho kayong mapapahiya sa ating kape. And yung soap, syempre ho, naka 5+1 pa rin, anti-aging, IV anti-aging soap, and IV whitening soap. Yung mga drip po natin, pwede ho kayong mag-drip ng beauty, slimming, whitening drip, or all-in-one power drip, kahit ho walang check-up. Yung may lamang po, yung may allergy, yun lamang ang kailangan mag-check-up, no? Yung atin hong IV laser, naka 20% discount, and i-like, share, and subscribe niyo po ang ating hong show. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyong hanapin sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. Wake up call for all diabetic and obese patients. So meron ho tayong anti-diabetic and anti-obesity protocol. Ito hong protocol na to ay unang-una, it is magic. Kung palagi kong sinasabi na walang magic, but this time, ito hong protocol na to is magic. Meaning, instant po ang result niya. Kaya magugulat kayo, no? And also, kami lang ho ang meron nito. Hindi nyo ho ito makukuhang treatment na to sa iba. Kaya samantalahin nyo ho ang pagkakataon na merong ganito. At pangatlo ho, kahit na ho walang effort. Meaning, kahit ho hindi kayo uminom ng gamot ninyo at hindi kayo mag-inject ng insulin ninyo, yung mga gusto hong pumayat kahit na ho hindi kayo magbawas ng kain ninyo. Very effective po ito, kaya pumunta ho kayo at magpagamot kayo sa amin habang wala pa ho kayong komplikasyon. Lalo na po yung may mga komplikasyon na. Yung mga dinadialysis, yung mga mapuputulan ng paa, now is the right time for you to come to us. IV mga numero. Para